tradisyonal na produkto pero kaya pa rin makipagsabayan sa modernong panahon. Yan ang aesthetic at proudly Pinoy-made na kapis. Hanap buhay ng kabarangay nating si Dennis Gaviola. Ito ay isang talento at negosyo na minanapan niya sa kanyang tatay. Ngayon, sila na lang ang iilan na gumagawa ng kapis sa kanilang lugar. Kami ay binuhay ng aming magulang sa pagkakapis at ipagpapatuloy ko ang negosyong nasimula ng aming pamilya. Ano nga bang mga disenyo at produkto ang pwedeng gawin sa kapis? Alamin at matuto tayo kay Dennis sa Gawang Pinoy. Yes! Eto na nga! Nandito na tayo sa paggawaan ng kapis sa Barangay Elias Aldana. Kasama natin ngayon si Tatay Dennis Gaviola. Good morning, Tay. Microphone mo. Magandang umaga. Kumusta ang umaga mo? Okay naman po. Puyat pa ka tayo. Hindi po. Hindi naman. Naku, Tay! Ano nyo muna? Batiin nyo muna yung mga nanonood ngayon. Kaway-kaway. Magandang umaga po sa inyong lahat. Well, Tay, ang ganda nito eh. Ang ano nyo ay kapis. Diba? Ano ito? Parang gaano katagal nyo na po itong ginagawa? Ilang years na? Mga 30 years na po. Wow! Kanino nyo po natutunan itong paggawa ng kapis? Sa tatay ko po. Tatay mo. At ano po yung mga naituro niya sa inyo dito sa paggawa ng kapis? Simula ko sa umpisa yung paghugas, pag-ihaw, pagtubog at hanggang sa finishing ko lahat po. So ano yung pinakaro na itsura ng ating kapis pag dumating po sa inyo? Ito ba yon? Ito yon? Ayan, ito po. Okay, ayan. Ganyan ang itsura niya. Okay, ganito, gaano karami ang inyong ino-order na ganito? At saan nang gagaling? Ano po yan, minsan nanggagaling sa Rojas, Bataan, Bicol, Iloilo. Pero umorder po kami nito ng mga minsan 1,000 kilo. 1,000 kilo? Opo. Okay, di maraming iyon. Konti lang po yun. Konti lang yan? Ano yung pinakamarami nyong na-order? Dati po kasi na-order kami yung mga apat na 4,000 kilos. Wow! So, paano po yung pag-order nito? Kailangan nyo bang, bago ba ipadala sa inyo, pinupuntahan nyo muna yung supplier ng mga kapis, Hindi tapos po. saka na lang ipapadala sa inyo? Anong proseso? Hindi po, minsan yung supplier mismo ang naghahanap ng buyer ng kapis. Wow! Pupunta sila dito. Tapos, Tapos, dadalhin na nila dito yung pag nagkasundo na ho sa ano. Presyo? So po. Okay. At hindi ba, mula na nag-start kayo ng kapis, nagbago ba ang presyo? Malaki? Nagmahal? Tumaas? Paano ba? Ang laki po ng pagbago, nagmahal po. Ang laki po ng pagmahal. So, ibig sabihin, kumukonti na rin ang mga Hindi po, kapis? kasi po, siyempre, ang katuwiran ng mga buyer, tumataas din ang kuha nila pagbabayad sa paghango. Ay, kaya ganun lang talaga, apektado lahat. Opo. Okay, so ito yung hilaw. Opo, Kumbaga, hilaw. susunod yung gagawin, lulutuin. Opo. Anong klaseng luto pong ibig niyong sabihin sa luto? Ito yung luto na pwedeng paputiin pa. Ano yan? Ni-roast mo? Ano po, in-oven. In-oven? Opo. Oven. Gaano katagal ang pag-oven po nito, pagbe-bake? Pagka mga 45 minutes na yung nakalagay sa tray. Pero 8 tray, 4 na tray po siya sa Sunod loob ng sabay-sabay. oven. Opo. Okay, tapos magiging ganito ang kulay niya. Opo. Parang brownish na makintab. Opo. Okay, tapos ano ang susunod na proseso dyan? Itutubog sa hydrogen peroxide. Yun, ito na po yung tinubog. Ito Ito na na po po yung yun. tinubog natin sa hydrogen peroxide. Ayan siya. Ito yung namumuti na at makintab na. Okay, ganito. Bakit ho nagdidikit-dikit na sila? Kasi po basa pa. So patutuyuin nyo rin po yan? Kailangan po kasi bago buuin, malambot po siya. Ayun! Kasi gagawin, ito na, para mapakita natin, gagawin ho nilang ganito. Tama po, Opo. sir? Sir Dennis, ito, gaano karaming kapis ang nilagay nyo dito sa bilog na ito? Ito po mga 25 pieces po laman nito. Marami pala. Tapos, pag nadikit, pinangdikit nyo rin naman dyan, ay ito. Opo, Pinangdidikit white na glue nyo ng po. white glue. Kasi, yun nga po, pag nadikit nga raw po dun sa, pag binabahid sa hydrogen peroxide, lumalambot, kaya nasi-shape nyo. Opo. Tapos, ipagdidikit-dikit nyo rin yan, gamit ang glue, ano ang susunod na proseso po niyan? Pupunasan po siya ng basa para pumuti pa unang gusto matanggal yung dumi. So, mangingintab pa lalo yan. Opo, Tapos, anong pinakahalas na proseso na niyan? yung finishing po, talagyan po siyang racing para yung kumitab po siya ng ganito. Pero ito po, hindi pa po ito tapos. Oo, tapos ito ano to? Paano to?
Hindi pa ito tapos? Hindi pa po, uulitan pa po ito pagpahid uli. Oo. So marami talaga mahaba. Gaano katagal ang proseso para mabuo ninyo ang pinaka-last na ibibigay nyo na sa inyong kliyente? Ilang buwan? Ano po, kumporin ko kasi dami. Oo. Pero kalimitan, mga 2 linggo. 2 linggo. Ilang tao yan? Ilang tao kayong nagtatrabaho Minsan niyan? po, 3 lang kami. Kumporin, opo. Kumusta ang balakang nyo? Okay naman po kasi Kumusta napagtsatsagaan po naman mga po. braso nyo? Okay naman. Kayang-kaya. Ayan, okay. Siyempre, eto na, ipapakita natin. Magsasample ba siya? Magsasample ba siya ng ating design? Ayan, okay. So itong mga produkto ninyo, saan po nakakarating itong mga produkto po ninyo? Ano po to eh, ang nagpapagawa po sa amin mismo, sila nagpapagawa dala sa ibang bansa. I-export po nila. So, itong mga ito, yung iba't ibang produkto na meron ka, kagaya nito, sir, iba ang presyuhan nito? Iba po. Oo. Kasi conforme po sa klase at sa size. Oo. Paano ho ang pakikipag-deal nyo sa presyo? Base sa dami, sa laki, ano ang prosesong ginagawa po ninyo? Sa ano po, sa laki at conforme rin po sa shape na pinapagawa. Anong pinakamahirap na shape, sir? Marami po kasi meron pong hindi ganyan ng design eh. Mas malalaki pa? Oo, meron po. Pahirap. Tapos- Pero maganda naman ang presyo ng pagpahirap. Conforme rin po doon sa ano. Eto, kung susumahin po ninyo, meron ho bang magmamana nitong inyong ng inyong negosyo na to? Yung bang anak nyo, interesado? Ang anak ko po kasi babae. Ang gusto ko po sa anak ko, yung makapagtapos po ng pag-aaral na hindi ko natapos. Kahit ganito lang po yung trabaho ko. Oo, pero maganda rin kasi siyang negosyo. Pwede niyang i-manage. Opo. Kahit na kakapagtapos pa siya, at least meron na po siyang negosyo on the side. Hindi ko po malaman kung kahihiligan din niya po ito. Ayun. Walang pilitan Opo. Walang pilitan. Okay. Ano pa ho ano na po ngayon ang kalagayan ng ganitong klase ng negosyo dito sa inyong lugar? Or sa Pilipinas, sa pagkakalam nyo? Booming ba yung ganito, yung gamit ang kape sa business? Or medyo nawawala na? Kumusta po? Parang medyo nawawala ngayon kasi sa tagal na ho. Oo. Medyo minsan may gawa, minsan wala po. Ayun. So yung consistency ng kita medyo mahirap. Opo. Okay. Ngayon, 3 lang kayo. Pag marami hong order, ilang tao po ang gumagawa nito? Mga ano lang kami, kumbaga hanggang 5 katao lang. Hanggang 5 katao lang. Ayan. Tatay Dennis, maraming salamat sa pagpapasok mo sa amin dito sa iyong munting pagawaan. Hi! Salamat sa mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love to the pet and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.